natural lang ho na tataas ang kanyang rating kasi nga, ang tingin sa kanya ng taong bayan, mahusay ang kanyang pamamalakad bilang Secretary of Education. Mahusay ang kanyang pamamalakad bilang Vice Presidente ng bansa. Pero siya po ay tinutugis ngayon, sinisiran at gustong tanggalin. Kaya ang simpatiya ng taong bayan ay napupunta sa kanya. Pumunta kayo kahit saan. Talagang ang tao galit. Nandun ang puot sa ginagawang pang-aapi sa kanya. Kaya tataas ng tataas pa yan at bagsak naman ng bagsak ang administrasyon. Kaya nakita nyo, anong rating? -27. Tapos naging -15. Minus pa rin. Zero pa rin. Negative zero nga eh. Kaya maliwanag na ang taong bayan ay sinusuportahan si BP Zara Zimmerman Duterte. Unang-una, gaya na sinabi ko, yung mga reklamo nila kay Matibag, yung mga senador, na ini-intimidate sila, di i-contempt ninyo kung kayo ay pinipresyo o tinatakot para maganda ang kanyang pagtayo sa impeachment court at maging malambot kayo. So, ano pang ginagawa niyo? Immediately dapat kayo na mismo, kung tinatamaan kayo sa ginagawa ng NBI at nakikita nyo na ginagamit ang kanilang kapangyarihan at mandato mag-imbestiga para kayo ay i-persecute o i-demanda, takutin at naapektahan ang pagka-judge senator ninyo, meron kayong kapangyarihan. I-contempt ninyo. Yan, absuelto na nga yan. Bakit? Kaya nagkakalit-silit tuloy yung mga depensa nila eh. Pareho kayo ng prosecution. Nagkakaloko-loko mga presentasyon nila. Yeah, ang Pilipino kahit na mabagal gumalaw, pero pag gumalaw naman to, sigurado tanggol ka. Kaya yan ang ingatan, administrator. Kayo'y kailangan tanggapin nyo na ang katotohanan na talagang mulat sa pool, wala kayong ginawang wasto na matutuwa ang sambayanang Pilipino. And that is evident doon sa mga surveys. Matatandaang noong Marso 2019, naging epektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa International Criminal Court matapos ipasya ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umatras sa Rome Statute ang kasunduang lumikha sa ICC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Yan po, Attorney Sal. Ano pong, may iba pa po ba kayong komento bukod sa inyong pahayag kahapon? Alam po ninyo yung ICC yan. Kailangan na talagang buwagin yan. Sapagkat yung pinakalayunin nila na usigin ang mga lumalabag sa krimen laban sa isang katauhan ay hindi naman yung nagagawa. Ang nangyayari, pinakikialaman nila ang soberentiya o ang kasarilan, kalayaan ng isang bansa. Kahit na hindi ito mga miyembro. Kaya nakita nyo, pinakialaman nila ang ating bansa. Sa kooperasyon naman, ang administrasyon ito na iligal. Pinakialaman nila ang Russia. Nag-iisip sila ng mandamiento de aresto laban kay Putin na hindi naman sila miyembro. Ganon din sa Israel, ni Netanyahu. Kaya makikita po natin na itong ICC, ginagawa lang itong mga hakbangin na ito upang i-justify ang kanilang existence sapagkat marami na talaga ang kumukontra sa kanila. Kaya yung ginagawa ng Estados Unidos, maganda yan. At itong gobyerno naman natin, dapat sumunod kayo. Dati naman kayo sumusunod sa kumpas ng Amerika. Ito ang magandang pagsunod ninyo sapagkat makabubuti sa soberentiya ng bansa at sa interes pambansa. Sundin nyo
illegal talaga ang ginawa ninyo na pinaaresto nyo, pinatapon sa The Hague, sa ICC, si Presidente Duterte. Yan ay malaking kasalanan ninyo na palagay ko hindi kayo mapapatawad. Ang sambay ng Pilipino, maliban na lang kung gagawa kayo ng kaparaanan upang iwasto ninyo ang inyong pagkakamali. 27. Ang dapat na preparasyon na gagawin ni Presidente Marcos Jr. ay paliwanag niya yung kanyang mga pangako na napako na hindi natupad. Unang-una na noon, yung bigas, sabi niya, ganyan 20 pesos per kilo. Pangalawa, yung pangako niya na ipakukulong niya ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Walang nangyari doon. Pangatlo, yung pagtugon niya sa mga pangunahing suliranin ng bayan, yung kagaya ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin, ang kakulangan sa mga pagbibigay ng mga ayuda sa mga iba't ibang sektor ng ating bansa, ang mga magsasaka, ang mga manggagawa, ang pagbagsak ng ating ekonomiya, ang kawalan ng mga investors, kahit nasa harap ng kanyang katakot-takot na pagbabiyahe, ang gastos ng bayan, pero walang nangyari. Ang kailangan kasi tingnan niya na talagang bagsak na bagsak ang satisfaction and trust rating niya sa lahat ng mga kapanipaniwalang survey outfits. Yan ang dapat maging giya niya. Huwag siyang maniwala sa mga inner circle niya na nagsasabi sa kanyang okay siya. Talagang masama ang pamamalakad niya. At kailangan magbigay na siya ng posisyon dito sa ginagawa ng Estados Unidos, kaugnay sa pagbubuwag dito sa International Criminal Court sapagkat nagkamali na dito siya. Tingnan niya rin yung ginagawa niya rin pagbibigay ng mga base militar sa Estados Unidos na inilalagay niya sa panganib ang bansa pag ito'y nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at ang mga kalaban nito. Kailangan bigyan niya ring pansin ang kakulangan ng mga public services kagaya sa parte ng kalusugan. Kulang tayo ng ospital. Kulang tayo ng mga gamot. Kulang tayo ng mga dalumasan doktor. Ganon din ang problema natin sa infrastructure. Hindi kagaya ng nakaraang administrasyon, nakatakot-takot ang infrastructure na makakatulong sa mga inaanyayahan nating mga investors dito sa ating bansa. Lahat po ito dapat sagutin niya sa SONA. Mas maganda siguro kung aminin niya na ang kakulangan niya at magangako siya na sa loob ng isang taon at 5 buwan, gagawin niya lahat ang kanyang makakaya. O hindi naman, aminin niya na lang talaga hindi niya kaya at ibigay niya na lang sa iba ang pamamahala ng kapangyarihang ibinigay sa kanya na sambay ng Pilipino. So kung Attorney Sal, kung sakaling na aminin niya sa kanyang SONA yung mga naging pagkakamali niya, sa tingin niyo po ba magiging kabawasan nito sa pagiging pinuno niya, Attorney? Hindi. Yun nga, pagtanggap sa kakulangan mo at makakako kang gagawin mo na yung dapat mong gawin. Mas lalong magiging maganda ang pananaw sa kanya sapagkat inaamin niya ng pagkakamali niya at iwawasto niya ang mga ginawa niyang irregularidad at illegal na mga bangit. Lunes, meron na yung desisyon. Papaniwala ko, wala namang alam yung tagapagsalitang yan. Anyway, ang mas importante sa akin, yung sinasabi na mahirap na i-shorten ang impeachment proceedings. Talagang mahihirapan kayo kung ang presiding officer niyo
ay pinagbibigyan ang prosecution na mag-deliver ng mga speeches sa bawat presentasyon, bawat tayo nila doon. Nagbibigay sila ng mga pahayag na improper, na wala sa hulog sa isang paglilitis. At pagkatapos, pag may objection pa yung defense, ino-overrule niya, pinapabayaan niya na magsalita muna yung isa, ituloy muna yung ino-objectan, saka siya mag-rule, sus Maria Josep. Napakahina ng presiding officer. Kaya ang bagal natin. Pinapabayaan niya. Kaya siguro, talaga nagkamali kayong majority. Pinabayaan. Siguro, mas mabuti pa itong si Gatchalian. Kaya natutuwa naman tayo dito kung Gatchalian at nagiging very active. Pero meron pa akong mungkay sa inyo. Mr. Gatchalian. Mr. Senate President. Kaya naman ang Senate President eh. Pag nakita niyo mali niyo ng ano niyo kagad. Tawagan niyo ng pansin. Tapos bigay niyo sa pangkapulungan yung majority at desisyon ng kagad. At hindi niya na dapat pinapayagan ang sino man, anumang bahagi ng dalawang yan. Pag mali ang kanilang galaw at labag sa orderly proceeding at ang ginagawa ay propaganda, itigil nyo na at the start, at the very inception, itigil nyo na. Hindi yung nangyayari, kagaya ng isang araw. Sakala kayo nagreklamo nung nangyari na. Basta nauna pa kami dito sa SMNA, napunahin yung mga ginagawa niyong mali bago kayo nagsalita. Unang-una, gaya na sinabi ko, yung mga reklamo nila kay Matibag, yung mga senador, na ini-intimidate sila, hindi i-contempt ninyo kung kayo ay pinipresyo o tinatakot para maganda ang kanyang pagtayo sa impeachment court at maging malambot kayo. So, ano pang ginagawa niyo? Immediately dapat kayo na mismo, kung tinatamaan kayo sa ginagawa ng NBI at nakikita niyo na ginagamit ang kanilang kapangyarihan at mandato mag-imbestiga para kayo ay i-persecute o i-demanda, takutin at naapektahan ang pagka-judge senator ninyo, meron kayong kapangyarihan. I-contempt ninyo. Pagdating naman doon sa investigasyon na sinasabi, unang-unang pagkakalam ko na investigahan na yan, yung kay Alan. Pangalawa, yung sinasabi ni Matibang na investigahan niya rin si Dison, di ba? Sinabi niya yun? Yes, attorney. Para to justify na, hindi lang naman si Alan. Pati si imbestigahan ko rin si Dison. Di mo, malakad niya na mismo nagsasabi, hindi, naimbestigahan niya. Naimbestigahan na yan, absuelto na nga yan. Bakit? Kaya nagkakalit-silit tuloy yung mga depensa nila eh. Pareho kayo ng prosecution. Nagkakaloko-loko, mga presentasyon nila. Unang-una, yung sinasabi ni Senator Roby na komunista siya, ay hindi masama yun. Hindi yata naiintindihan nitong artista kung ano talaga ang ibig sabihin ng komunista. Number one, isang political at social ideology ito kung saan ang konsepto nito, lahat ng mga kayamanan ng bansa dapat ang nagmamayari ang pangkalahatan. Yun ang concept noon. Madalit sabi, socialist, maganda, pantay-pantay ang lahat. Yung komunismo ay isang concept na ideal. Pero mukhang sa tingin ko, hindi nyo makakamit yun. Kasi ideal nga eh. Parang the impossible dream. Kaya lang, yung mga sumusunod nito ay pinipilit nila na sana mangyari sapagkat makakabuti sa sangkatauhan. Hindi mo masama ang maging komunista kasi nga, kung alam niyo ang meaning ng komunista, hindi niyo ba alam na si
Heso Kristo ang unang socialist na tinatawag kasi gusto niya pantay-pantay Mm. ang pagtrato sa lahat. Yun din ang concept ng communism or socialism. O, bibigyan kayo ng halimbawa bakit hindi masama. Hindi ba dati, yung maging miyembro ka lang ng Partido Komunista, o Communist Party of the Philippines, isang krimen na. Tinanggal na ho yan. Tinanggal na yan sa ating statute, sa ating mga batas. Hindi na ho ngayon isang krimen ang maging miyembro ng Communist Party of the Philippines. Ano ho ba ang paglabag o krimen? Pag ang iyong pagkakakomunista upang makamit mo yung dream mo na magkaroon ng pantay-pantay, ay ipadaan mo sa armadong revolusyon. Ibabagsak mo ang pangkasunungan gobyerno. Yan ho ang krimen. Yan ang hindi maganda. Pero kung i-advocate mo lang na gusto mong ganito ang mangyari sa ating bansa na pantay-pantay, ang may hawak ng kayamanan ng bayan, na kailangan yung ibibigay ng serbisyo ng pamahalaan ay naayon sa pangangailangan ng bawat isa. At ang pagbibigay mo naman ng reward ay naayon naman sa kanyang galing. Hindi mo masama yun. Wala, hindi mo krimen yun. Saka ang context ni Robin, Senator Robin, sa kanyang pagsasabi nun, ay yung nangyari kay Romanov. Hindi ba si Romanov, Tsar ng Russia? Kung baga, royalty, sila lamang ang mayayaman, sila lang ang nagpapakasasa sa kayamanan na pag-aari ng buong bansa. Itong mga rebelde, ito yung mga komunista. Yun ang context noon. Kung baga, ayaw ni Senator Robin at ibinibigay niya sarili niya doon sa grupong ito na pinabagsak ang isang tyrannical na Tsar na siya lamang ang nagpapakasasa sa yaman ng kanilang bansa at pinapahirapan yung mga ordinaryong manggagawa. O yun ang context noon. Kaya siya sinasabi niya, ako komunista. Maliban pa sa maganda ang konsepto. Ako, hindi ako kasama dun sa ginawang krimen dito. Kasi ngayon dito sa ating bansa, ang krimen na tinatawag, pag ikay komunista, kung gawin mong armado ang iyong filosofiya. Kaya yung NPA, in-out mo yun. Kaya bawal talaga. At magiging isa kang kriminal pag ikaw ay nademanda at nahatulan pagkatapos ng paglilitis, pag ikaw ay isang komunista na ang isinagawa mong pamamaraan upang isulong mo ang iyong advokasya ng pantay-pantay ay sa pamamagitan ng armado. Pero kung iyon ay isusulong mo sa pamamagitan ng bahagi ng kalayaan ng pagpapahayag at tumakbo ka at nanalo ka sa halalan, edi ibig sabihin, maganda ang kalalabasan mo. Ngayon, tanong naman, bakit naman ito si Senator Robin? Hindi siya sinorportahan nung red tag siya. Ano ibig sabihin ba ng red tag? Ibig sabihin, itong si Angel, parang pumapanig doon sa armado. Sa armadong NPA. Kasi nga, sa totoo lang, yun naman ang mga nagpapanggap na nag-a-advocate kunyari ng peaceful means, tatakbo. Ang katunayan, mga front lang yon ng armadong komunista. Kaya hindi siya pwedeng pagtanggol ni Robin. Kasi nga, identified ka doon sa armado, yun nga ang illegal yun ang mali. Kung komunista ka lang na nagpapahayag ng pantay-pantay na paggamit at pag-ari ng mga kayamanan ng bansa, walang problema doon. But the moment you pursue your ideology through armed means, through violence and intimidation, ay hindi na pa pwede. Kaya hindi ka pwedeng may pagtanggol ni Senator Robin. Yun ang context. Natural lang ho natataas ang kanyang rating. Kasi nga,
Ang tingin sa kanya ng taong bayan ngayon, mahusay ang kanyang pamamalakad bilang Secretary of Education. Mahusay ang kanyang pamamalakad bilang Vice Presidente ng bansa. Pero siya po ay tinutugis ngayon, sinisiran at gustong tanggalin. Kaya ang simpatiya ng taong bayan ay napupunta sa kanya. Pumunta kayo kahit saan. Talagang ang tao galit. Nandun ang puot sa ginagawang pang-aapi sa kanya. Kaya tataas ng tataas pa yan at bagsak naman ng bagsak ang administrasyon. Kaya kita nyo, anong rating? -27. Mm. Tapos naging -15. Minus pa rin. Zero pa rin. Negative zero nga eh. Kaya maliwanag na ang taong bayan ay sinusuportahan si BP Zara Zimmerman Duterte. Judges, mga senador, pabayaan mo silang mag-aral. Yung nakarang corona impeachment kung saan binuksan nila, doesn't follow na yung mga senador judges ngayon ay susundin yung mga senador judges noon. Kung tandaan nyo, numbers game yan. But kahit nga numbers game, meron pa rin mga senador dyan na matutuwid. O tingnan natin. Hayaan na muna natin sila mag-aral. Pero, gaya ng sinabi ko sa inyo, dapat, kung meron subpina, hanggang dun lamang sa panahon na siya ay nanunungkulan bilang ang impeachable officer. Hindi mo na isasama dapat yung mga iba. Kasi kung gusto mong isama yon, ihiwalay mo sa impeachment. Hindi mo mag-imbestiga, magdemanda ka, yung ordinaryong demanda. Kung isama rito, ginugulo mo lang. Pangalawa, ako naman, kahit nabuksan niyo yan, sa tingin ko, wala rin mangyayari sa inyo sapagkat, yan ang nabanggit na natin, walang taxpayer na maglalagay dyan sa mga dokumentong para sa publiko. Kasi public document yan eh. Pag binuksan, kailangan mapaliwanag mo yung mga nilagay mo dyan. Kung hindi, may delikado ka. And you will be prosecuted. At pag napatunayan na ikaw may kasalanan, hindi kulong. Hindi, I don't think mga abogado dito alam nila kung ano ang batas, ano ang illegal at hindi. Pinag-uusapan dyan. Kailangan ba na ilabas yung mga tax records para patunayan na merong amassing of ill-gotten wealth. Ay, ang problema ko ganito. I will not oppose or reject any subpoena to a tax record, provided, you know, SALN, hinihingi mo, repairs to the time that you were vice president. Si BP Sara. Kasi pag lumampas ka doon, malabo yun na isama sa impeachable offense. Kung gusto mo, hindi magdemanda ka ng iba outside of the impeachment trial. Otherwise, tama yung sinasabi ng depensa. Nangingisda lang kayo. Fishing expedition lang kayo. Pangalawa, sa akin ng pananaw, yung si VP Sara at ang kanyang kabiyak, na pareho sila abogado. Alam nila kung ano ang mali, ano ang dapat na ideklara. At wala silang idideklara doon na hindi nila may papaliwanag na nakamit nila yon sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Kasi kung sasabihin mo lang na yung lumaki ang iyong income from one year to another or from previous years to succeeding years, ay may problema ka. Lalong-lalo pa nga, ang parang nagiging basis nila sa ill-gotten wealth eh. Kung hindi ako nagkakamali, 10 taon may higit.
ito yung income niya after 10 years. Lumaki. Teka muna. Unang-una, yung mag-asawa, nung ito hindi pa siya vice mayor, hindi pa mayor. Meron ng bupete yung mga yan. May law office niya. At maraming kliyente. Pag may law office ka, siyempre kikita law office mo. So, malabo yung sinasabi nila na isasama mo yung mga nakaraan. Pero ganun pa man, Mm. basta sa aking pananaw, ang isang taxpayer kagaya ni Taysara at ni Attorney Manscat, hindi yan maglalagay dyan sa SALN nang hindi nila may papaliwanag kung ito ay ilgatin. Kasi kung ilgatin yan, hindi nila ilalagay doon. Kasi ang basehan lang nila ng ilgatin wealth is based on the increase in their bank accounts. Plus, sinasabi nila yung sa AMLA, yung mga transaction daw, billion-billion. Unang-una, may pag-aamin ng ALMA. Ano to? Anong tawag doon? Carlo? Yes, attorney. Ano nga yung? ALMA? AMLA. Sa AMLA, attorney? AMLA. Yung AMLA, meron ng pag-aamin sila, nagkamali sila. Yung isang transaction, hindi pala billion yun. Mukhang 1 million lang yata yun. Doon lang, may problema ka na doon. Dahil ang sabi mo, billion transaction. Pangalawa, yun yung AMLA, pag more than 500,000 na transaction, automatic nire-record nila yun. Gaya ng pinaliwanag ko sa inyo, kung meron kayong time deposit, diba, like time deposit kayo ng 1 million, dahil more than 500,000 yun, automatic naka-record yun. Pag yun nag-good, dumating na yung period na time deposit mo, siyempre, i-withdraw mo na yun. Ibibigay na sa iyo yung kita mo doon. Second transaction na naman yun. Pag binalik mo yun sa account mo, third transaction na naman yun. Madali sabi, nagiging times 3 ang mga transaction mo. Ngayon, kung i-consider mo 10 taon ng pinagbabasehan mo ng transaction, ay abot nga ng billion niya. Kasi times 3. Times 3 ang palagi mong multiplication yan. O, kaya, kalokohan mo yan. Ngayon, ang tanong, papayag ba ang impeachment court? Gaya nga ako na sinasabi natin, yung impeachment court, yung impeachment trial, not only is it a judicial process, but a political process. And being a political process, it means it's a numbers game. So, depende yung sa botohan ng mga senador. Diyan na papasok yung pagkapartidista. Kung ikaw masyado kang pusakal na partisan, kung mapolitika ka masyado, boboto ka ng, sa tingin mo, kontra sa interes ni Inday Sara. Sa ngayon, 13 sila. Ilan ba itong nandito sa... Parang 9 na lang yata sila. 3 ang nawawala Yes, attorney. Di ba? O edi, pag nagbotohan, talo palagi sila. Pero ako kahit na manalo ang kabila na masumpi na, yun ang aking pananaw. Hindi niyo mapuprobahan na may pagnanakaw ng pera ng bayan. Malabo yan, malabong. Kung yan lang ang magiging patay. So, even mabuksan pa, for example, Attorney San, mabuksan talaga yung BIR records, ay magiging iba din yung impact sa kanila nun. Anong way mo sabihin iba ang impact? Impact na, anong impact nila? Well, lumampas doon. Kasi, pag lumampas ka doon, talagang ang purpose mo, naghahanap ka talaga ng ebidensya na may ilgatin ka. Kung meron man, magdemanda ka, hindi sa impeachment. In other words, that's graft. Hindi siya, ordinary graft lang yun. Huwag mo na isama sa impeachment kasi mas mataas
ang grado ng impeachment. Kaya nga high crime eh. Mm. High crime. Ayan. Kaya tingnan natin kung ano, kasi sa ngayon sa mga senador, kailangan pa nila ng panahon na pag-aralan kasi maselan daw yung usapin. So hindi sila nagkasundo kahapon, kaya sa Monday na lang daw, tutuloy pa nila yung kanilang pag-uusap sa Lunes. Yes. Well, sa iba pang issue, Attorney Sal, nasa sa mga senador din na bumubuo sa impeachment court yung pagpapasya kung nilabag ba ni Vice President Sara Duterte ito namang sub judice rule matapos nga siya maglabas ng pahayag noon sa aligasyon na tumatanggi sa mga akusasyon laban sa kanya habang nga na nagpapatuloy yung impeachment trial. Ito'y kaugnay pa rin doon sa Article 4, Attorney Sal, dahil ayon kay impeachment court spokesman Reginald Tongol, tanging ang buong impeachment court ang maaaring magpasya sa usapin at mangyari lamang ito kung may formal na mosyong ihahain yung alimampanig sa isang senador. Samantala, sinabi ng kampo ni VP Sara na ipinapahayag lamang ng Vice President yung kanyang panig at nasa impeachment court na ang pagpapasya kung lumabag ba siya sa tuntunin. Ito ang pahayag niya about doon sa pagtanggi doon sa Article 4 ng impeachment trial, Attorney Sal. Actually, walang subjudice doon dahil hindi naman mga sinasabi ni Inday Sara. Matagal niya na sinasabi yun. Nung pa. Ulit-ulit lang. Kaya rin natin. Ulit-ulit din yung sinasabi natin eh. Kasi kailangan ulit-ulitin mo rin kasi marami rin ginagawang pag-uulit itong kabila na magnakaw, ganito, ganun, kukontre mo rin. Labanan nga ng propaganda. Palagay ko, hayaan na nila si Inday Sara. Inapin mo na nga eh. At tapos gusto mo pang i-content. Alam mo, nung pinag-uusapan nila yung kahapon, isa na ang komentaryo ko katabi ko, si Billy Gay, sabi ko, kung hindi content nyo, kasi lumalabas nga, nagbibigay itong si Matibag ng mga pahayag na ang dating, tinatakot mo yung mga judges, o yung isang judge na involved sa sinasabi niyang anomalya. Na pag ikaw gumawa ng mga kung ako pahihirapan mo doon bilang testigo, meron kang kararatingan. Kaya, meron nga talagang intimidation na tinatawag. Kaya takot mo, pini-influensya mo yung galaw ng isang judge. Mabuti sana kung ang influensya, ibibigay mo, influensya doon sa kaso mo na pinapaliwanag mo sa kanya, wala kang kasalanan. Kaya ang aking reaction doon, pag sa ganyan ang mga testigo, kayo ay isang hukuman. Merong contempt power kayo. O i-contempt nyo. Talaga naman totoo itong ginagawa. Yung sinasabi ng tatlo, si Robin, nangangamba, teka muna, pati siya, dinidemanda rin, di ba? Okay, so tumulong daw siya sa pagtakas. Ang punto nila, teka, inuubos nyo kami rito. Tatlo na nga nawala sa amin. Yung isa dahil gusto nyong ikulong kahit walang bataya. Kaya hindi nyo na makita. Yung dalawa naman talagang kinulong nyo. Tatlo na. Tapos si Alan ngayon, tina-target nila. At gayong ang katotohanan, yun ang sinasabing anomalya. Matagal na ho na-imbestigahan nyo. Sa panahon pa ni Presidente Duterte yun at wala silang nakitang anomalya. Pangalawa, kung bubuhayin ba nila, sa tingin nila, kulang yata yung investigasyon. Teka muna. 4 na taon na kayong nasa kapangyarihan. Bakit ngayon nyo lang yan hinuhukay? Sa panahon ng impeachment. At sa panahon na ikaw ay isang testigo. Ibig sabihin, may agenda. Ganun lang ko kasimple yung pagsusuri dyan. Kaya siguro, on its own, moto proprio, i-contempt nyo. Yang patakarang panglabas ng Estados Unidos, matagal na nilang sinimulan yan. Palagay ko magdadalawang taon na yan. Diba, natatanda mo yung mga nagkaroon sila ng sanction sa mga judges
Mm. dahil pinakapakialaman nila yung mga opisyalis nito. Dahil sa alam po ninyo kasi itong ICC, mulat sa pool kasi, nagkaroon na ng problema ito sa kanyang imahen. Sapagkat, unang-una, ang unang kontrobersya sa kanya, inuusig niya lang yung mga opisyalis ng bansang lahing itim. Yung mga black, wala silang inuusig na puti. Ngayon, pangalawa, nung meron silang inusig, mga puti, yung Russo, Israel, si Putin, saka si Netanyahu. Mm. Yes. Hindi naman miyembro ng ICC. So makikita mo na talagang pakialamero na, nakikialam na nga, wala namang batayang legal. Kaya yung ginawa nila kay Presidente Duterte, yun ay nagpapakita na talagang masyado silang nakikialam sa soberentiya at integridad ng isang bansa. Lalong-lalo na ang hindi miyembro, wala silang kapangyarihan. Matagal na nag-withdraw tayo doon. Mm. Kaya yung ginagawa nga ng Estados Unidos, tama. Kasi hindi naman sila miyembro, pinapakialaman sila. Yung Russia din, hindi naman miyembro, pinakialaman. Ang parang warrant of arrest. Israel, ganun din. Talagang dapat bumagay. Nag-i-issue na nga ako ng statement yan. It's about time. It's been long and coming. Dapat talaga, ma-obliterate na yan. Mawala na yan. Buwagin na yan. Hindi nakakatulong yan. Kaya, ang problema, ito namang presidente natin, tama na sana yung ginawa niya noon na wala, hindi kami magko-cooperate. Pero dahil sa politika, siya mismo, nakipagkutsaba para si Presidente Marcos aresto, nadala sa Hague at yun, nakakulong na yun. Pero alam po ninyo, may hangganan ang lahat ng yan. Ang sambayan ng Pilipino sa kasaysayan ng ating bansa, habang matagal itong kumilos, matagal talaga Pero mo, 300,000 years tayong sinupil ng Espanya, ng Spain, bago tayo nagrevolusyon. Di ba ang tagal ng 300 years? Mm. 300 years, 300 taon. Yung kay Marcos, ang tagal din natin nag-react. 20 years plus. Medyo napabilis lang kay Erap. Ito, tumatagal na naman itong kay Marcos Jr. Panay tayo, katakot-takot ang reklamo, pero hindi lumalabas sa kalye. Kaya tuwan-tuwa naman to. Wala yan. Yeah, ang Pilipino, kahit na mabagal gumalaw, pero pag gumalaw naman to, sigurado, tanggol ka. Kaya yan ang ingatan, administrator. Kayo'y kailangan tanggapin nyo na ang katotohanan. Na talagang mulat sa pool, wala kayong ginawang wasto na matutuwa ang sambayan ng Pilipino. And that is evident doon sa mga surveys. Meron mo minus 27. Ang pinakamababa, Bokya. Mas mababa pa sa zero Yes. Tumaas daw. Tumaas negative pa rin. Minus 50, di ganun pa rin yun. Zero pa din. Ay, sus, Mario, talaga kayo. Ayun. Oh. Yan, maraming salamat Sige. po, Attorney Sal. Ito, babasahin po natin itong mga Hoy, reaksyon. teka muna. Bago ka Yes. magbasa, Yes, Attorney. inaantay ko sa inyo na magbigay tayo ng tanong kayo dyan. Kasi kahapon, matagal na ginugol ng impeachment court ang Yes. usapin doon sa pangangampanya ng isang abogado dyan sa impeachment court. The day before yesterday, nung ako in-interview ni Hannah, binanatan ko niya, pinuna ko na ang presiding officer, yung abogadang yun. Kasi, ano ba ang background? Nag-withdraw ng 3 testigo. Yes. Sa pag-withdraw,
unang-una, yung abogado yun, hindi naman siya ang lead counsel doon sa nagpipresenta ng mga testigo. Pero apparently, siya, hindi ko malaman kung nagbolo. Pero ako, knowing her, talagang gusto niya siya magsalita ron. Mm. So sa halip na sabihin niya lang, Your Honor, whatever testimony they will provide this court have already been validated by the other witnesses. Period ka na dapat doon. Wala pang 1 minuto yun, di ba? Yung sinabi ko. Pero ang ginawa niya, she spent 35 minutes delivering a speech at sinabi niya yung kung ano raw ang sasabihin ng testigo. Madalit sabi, nagpo-propaganda na siya. Mm. At ito namang presiding officer, hindi man umiimik, pinabayaan lang ng pinabayaan. Pagkatapos, ito namang defense, siguro, nabaitan masyado na, kasi kung minsan mabait din ang defense, pinabayaan na lang. Siguro, hoping na saka na sila magsasalita. Ang problema, hindi na sila nagkaroon ng pagkakataon bumanat kasi nga, itong presiding officer, nung matapos, tinuloy na yung ibang aspeto ng impeachment Mm. proceeding. Pagkatapos kahapon, biglang may nagsalita ron at pinuna yung ginawa ng abogada. O di naglabasan na yung ano nila, yung buwisit nila. Pati yung defense, nagsalita na rin. Eh sabi ko, sa katabi ko, si Jen, tinan mo itong mga ito, mga too late na hero kayo lahat eh. Kahapon pa yan eh, dapat yan, una palang banat nitong abogada na mali. Dapat yung presiding officer, oops, you cannot do that here. That's improper. You stop talking. You just present the reason for the withdrawal in one sentence. Pwede na yan. Tapos na yan. Hindi yung mag-deliver ka ng mga kung ano-ano pa. O kaya naman yung defense, mag-object agad. Mm. Eh ang problema, kahapon lang mo sila nagsalita. Nung matapos na, nakapag-propaganda na ng gusto, nakapag-grandstanding na yung aling yon na mahilig talaga sa grandstanding. Wala na. Eh, yun ang sinasabi natin. But I put the blame on the presiding officer kasi he controls the proceeding. And for that matter, the entire members of the court control the proceedings. Kaya nga sabi ko sa isang senador kahapon, we bump into each other sa Greenbelt kagabi. Sabi ko, alam niyo, pati kayo, pinuna ko kayo. Bakit? Mm. Eh, ikaw mismo nagsasabi na napansin mo privilege speech na. Pero hindi ka naman tumayo rin. Dapat kayong lahat, nakita nyo na mali, tumayo kayo, you call the attention of the presiding officer. Mm. Palaging nangyayari too late na hero after the fact. Pagkatapos mangyari, ang mali, saka kayo magre-reklamo. Yan ang naging problema. Ayan. Kaya, itong ating studio ito, itong SMNI, tayo ho ang unang pumuna sa nangyari na pinag-aawayan nila kahapon. Mm. The day before pa, immediately bumanat na. Itong SMNI ang naglabas na. Mm. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, ito na po, may mga ilang katanungan nga, Attorney, sa ating mga kababayan. Mula kay Mel, Attorney Sal, ano po para sa inyo ang pagkakaiba ng warning at threat? Ano po ang difference ng dalawa at paano po nagiging threat ang isang warning? Yung warning, ano lang yun. Kumbaga sinasabi ka, oy, huwag ka masyadong gumawa ng ginagawa mo yan. Baka kung anong mangyari sa'yo. Nagbababala yan. Ang ano naman, yung threat. Sasabihin sa'yo, papatayin kita. Kumbaga, nandun mismo yung pagbabanta. Yung warning para pinapaalalahanan ka lang. Ayan. Yun ang kaibahan nun. Oh, that reminds me. Yes, Attorney. Alam mo yung testigo, nung tinanong yan, nung Mm. tinanong siya kung anong ibig sabihin. Ang unang testimonya niya, sinabi niya, yun daw ginawa ni Inday Sara, parang warning lang. Pero habang tumatagal, siguro na-realize niya mali yata sinabi ko. Binago niya, naging ano na, naging krimen na. O kaya yung bugoy na yan,
Oh, ito nga pala, bago ko makalimutan, ulitin natin yung sinabi ni Robin Padilla. Yes. Siya naglabas na marami pala itong kaso. Marami siyang kaso. Mm. Unlawful detention. Yung NBA agent ang pangalawa, Ay, yes po. illegal arrest, bribery, pangsusuhol. Ano pa? Pagtanggap ng suhol. Pagnanakaw, theft. Ano pa? Robbery and extortion. Can you imagine that kind of cases facing this person? Kaya kung ako kasi ang nandun, kinalkal ko talaga yun. Sabihin ko, bigyan mo nga kami ng ano bang background nito? Bakit ka inaakusan ng pagnanakaw? Ano raw ba ang ninakaw mo? Talagang papakita ko. Alam mo itong testigong ito, ang sagot niya palaging evasive. Tinanong siya, hindi ba, may mga kaso ka? Ang sagot ba naman alam niyo po ordinaryo po yan sa ordinaryo yan sa mga sus Maria Josep. Halatang-halata mo, inililihis niya. Kaya kailangan pa sabihin ng presiding, sagutin mo ng tuwiran, yes or no. Hindi, ayaw niya ng yes or no. Palagi siyang merong excuse. Binabago niya ang naratibo. Kaya hindi ka panipaniwala. Ito yung pala, sabi nga ni Robin Padilla, golden boy ka pala ng NBI. Kaya ka pala promote ng promote. Tapos mong inimbestigahan ito, ayun, nagtitestigo ngayon pala, yun pala dahilan. Parang ganyan. Kaya, huwag kayo maniniwala. No? Yun ang sinasabi ko na kasi wala naman talagang testigo itong mga ito. Yes. Wala. Unang-una, yung akusasyon mo, hindi naman krimen. Hindi rin impeachable offense. Pero dahil inilathala mo na, maghahanap ka ngayon ng testigo. Wala namang ibang testigo. So ang gagawin mo, either bayaran mo yung testigo mo, i-promote mo yan, takutin mo yan para mag-testify. Ayan ang nangyayari.